Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Welcome to our YouTube channel, Dave Garcera Vlogs. At ang topic natin ngayon, napakaganda talagang topic natin ngayon, ay tungkol sa 5-6, no? Ito ay utang sa Bombay. So, recap lang tayo sa ating topic nung nakaraang video. Ito ay tungkol sa Sanla ATM. So, napag-usapan natin kung paano mabayaran at matubos ang ATM sa pamamagitan ng 5 tips: mindset, make a plans, goals and target, create other source of income, exercise yourself, at push pray until something happens. For today's video naman po guys, ay mas mahirap yung utang natin, no? Yung 5-6 or utang sa Bombay, lalo na kung tayo ay nangangamuhan lang or isang source lang ng ating income, hindi tayo naninegosyo. So, masakit talaga sa ulo yun. Siguradong papatayin ang kaligayahan natin araw-araw kung paano natin iisipin pambayad sa utang. So guys, ito ang 5 tips na naisip ko, biglang pumasok sa isip ko at ibabahagi ko rin sa inyo, lalo na kung kayo rin po ay makaka-relate sa ganitong senaryo. So para maiwasan natin ang pagkautang sa Mumbai at makatapos, ito ang 5 tips. Panoorin niyo po hanggang dulo sapagkat napakahalaga ang tip number 5. Tip number 1, dasal. Walang ibang makakasolve sa problema natin kundi ang dasal. Mataimtim na pananampalataya sa Panginoon. Hingin natin taos puso. Magdasal tayo. Panginoon, mayroon ako hinaharap. Itong utang ko sa Bombay, Panginoon. Sana, Panginoon, ay mabayaran ko to, Panginoon. Tulungan mo, buksan mo po ang isip ko, ang wisdom, Lord, and knowledge. Makagawa ako ng mga paraan para mabayaran ko po ito, Panginoon. At maging masaya po ang aking puso, maging mapayapa ang aking isip. Okay, pagkatapos mong kumausap sa Panginoon, ang Panginoon naman ay laging sumasagot sa ating mga dasal. So darating ang oras, darating ang araw na ipapakita sa atin. May mga taong lumalapit sa atin, may mga taong nagpapayo sa atin, at may mga nakikita tayo, marirelate natin ang bawat senaryo na ito na pala ang sagot sa ating mga dasal. Okay, tip number 2, paano? Pagkatapos natin magdasal, take computation. Okay, computing natin kung magkano ba ang kinikita natin at magkano ang utang na natin. So, ililist mo yon. Baka negative pa kasi kunyari example ang sahod natin 500, ang utang natin sa dalawang Bombay na yun ay 800 na, so negative ka ng 300. So kahit anong tipid natin, magbawas tayo ng kita, magbawas tayo ng gastusin. So 500 lang kinikita natin pumapasok na pera araw-araw, pero ang utang 800, malaki talaga. So kailangan mag-isip pa tayo ng iba pang mga paraan para mas makadagdag dun sa pambabayad natin sa bayarin sa araw-araw sa Bombay. Bukod dun sa panggastos pa natin. So, pag nakita naman natin yung computation, maisulat natin, ganito pala kalaki ang kailangan kong habulin. So, makakaisip ka na ngayon ng paraan para may iba pang pagkakitaan. Example, isang ordinaryong empleyado na 8 hours kang nagjo-duty, mag-isip ka, paano kaya ako kikita nito ng extra income? Kukuha kaya ako kay Dibs Mani ng mani? Aangkat kaya ako pag magtitinda? Pwede, goods yun. So, di ba? Kailangan natin ng extra income. Pwede kang mag-reseller, pwede kang magpasuhol. So marami pa, magtinda, mag-alok, o ikaw mismo gagawa ka ng product at ibenta mo. Doon ka kikita. So paano yan? May trabaho ka. So doon papasok ang take action ka muna. Tip number 3, take action. Okay? Tip number 1, dasal. Tip number 2, computation. At tip number 3, action. So actionan na natin. So may naisip na tayo, kailangan natin gawin. Kasi kung hanggang isip lang yan, walang mangyayari. Hindi tayo magkikreate ng pera niyan. Kailangan gawin natin. So, actionan sa buhay, gawin. Kung naisip mo sa Dibs Money, edi makipag-coordinate ka kay Dibs Money. Chat mo siya. Kung mayroon kang allowance na natitira, pwede mong bilhin. Kung wala, pwede mong utangin muna, tapos ibenta mo. So, ibalik mo yung puhunan para pagkatiwalaan ka ni Dibs Money at bibigyan ka pa, susuplayan ka pa niya ulit. So, yun. Take action. Pang-apat, para magawa mo yon, lalo na kung isang empleyado, mag-overtime po. Paano yun overtime? Kunyari, wala kang bayad sa kumpanya, overtime. So, yun ang i-overtime mo, yung business mo. Gigising ka ng maaga. Example, ang pasok mo ay 8 to 5. So, alas 3 pa lang, gising ka na. Para pagninilayan mo ngayon kung anong gagawin mo. Kung may product ka na, i-action mo na. O kung meron kang mga raw materials, lutuin mo na siya ng alas 3, alas 4, alas 5, hanggang alas 6. So, may 2 hours pang preparation para sa duty mo. Diba? Tapos, pagkatapos mo naman ng duty,
gawin mo ulit. Pag out mo ng 5, 8 to 5, o 7, pahinga ka, 8, 9, 10, 11, may 4 hours ka pang free time para gawin mo yung mga iba mong pinagkakakitaan. At sigurado magre-result yan ng magandang kita na matatapalan mo na yung utang mo doon. Darating ang araw. At pinakamahalaga yung tip number 5, do it consistently. So gawin mo lang siya lagi, tuloy-tuloy. Yung tip number 1, pray sa Panginoon. Tip number 2, computation. Tip number 3, take action. Tip number 4, overtime. So kung lagi mo lang siyang ginagawa araw-araw, masasanay yung katawan mo, yung isip mo, na magta-time management, at yung mga suki mo, mamamarket mo na sila. So papasok ang pera. Magkakaroon ka ng cash flow. So may pambayad ka, meron ka pang panggastos sa iba, baka yung Bombay ng pautangin mo pagdating ng araw. Kasi magkakaroon ka ng maraming income pag ginawa mo yan. So, di ba, masaya, happy, na wala ka ng utang sa Bombay, tapos ikaw lang nagpapautang ngayon. So, yun. At darating ang araw, ikaw na rin ang magbibigay ng advice. Baka maging vlogger ka na rin at magbablog ka ng katulad ng ganito na yung karanasan mo, marami kang utang na pinagdaanan, tapos ngayon, ikaw na ngayon ang nag-share through your personal experience, di ba? Sarap sa pakiramdam. Totoo nga kasabihan sa Bible na it is more blessed to give than to receive. Yung ikaw na yung nagbibigay ng payo. Kasi noon, ikaw ang pinapayuhan, ikaw ina-advisean, ikaw na tinutulungan. Ngayon, ikaw na nakakapagbigay ng tulong. Sa ngayon, may pinagdadaanan ka man, okay lang yan. So, gawin mo lang, magdasal ka lang sa Panginoon, kumpitin mo lang yung sahod mo, yung gastusin mo, tapos gawan mo ng action, tapos mag-overtime ka, at gawin mo ng paulit-ulit. At sigurado ako'y naniniwala na mababayaran mo rin ang utang mo sa 5-6. Okay? So, yun lang. Maraming salamat at hanggang dito lang ating video. Hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel sa Dave Garcia Vlogs, subscribe mo na. At mag-comment ka na rin dyan kung ano pang pwede mong idagdag, lalo na kung relate mo ito. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita sa YouTube channel natin. Lagi ka mag-ingat kasi health is wealth. Thank you and God bless. Bye-bye. Okay, what's up guys? Welcome to our vlog. This is our second video. At good morning sa inyo lahat. Kamusta po kayo mga kamani? Dave's Mani. Okay, welcome to our vlog. Nandito naman po tayo sa ating mahiwagang upuan at ang ating mahiwagang coat.